Nagsimula ang alamat ng Kuchisaki Onna, saan man mula sa ika-17 hanggang ika-19 na siglo ng Edo period sa Japan. Ayon sa mga kwento, ang Kuchisaki Onna ay isang magandang dalaga na may malaking hiwa sa mukha, mula sa magkabilang dulo ng mga labi hanggang tainga. May dalawang bersyon ng kwento kung ano ang sanhi ng sugat niya sa mukha. Ang unang kumalat sa Japan ay ang tungkol sa kasintahan nito na naging labis ang pagseselos. Hiniwa niya si Kuchisaki Onna para wala nang magkagusto dito. Ang pangalawang kwento ay tungkol naman sa isa pang babae na labis ang pagkainggit sa kagandahan ni Kuchisaki Onna kaya nagawa niya itong papangitin. Ano man ang dahilan, parehong nakapanlalasan ng isip ang selos at inggit. Itinuturing na Onryo, o mapaghiganting espiritu si Kuchisaki Onna, na madalas magpakita sa lumang panahon na nakatago ang mukha sa likod ng isang magarang pamaypay, na sa pagdaan ng panahon ay naging surgical mask. Tatanungin niya ang sino mang makasalubong kung maganda ba siya. Kung oo ang sagot ng biktima, ipapakita ni Kuchisaki Onna ang kanyang mukha at muling magtatanong kung maganda pa rin ba siya. Kung sa pagkakataong ito ay nagsabi ang biktima ng hindi, o kaya naman ay sinubukang tumakas, papatayin siya ni Kuchisaki Onna. Kung oo naman ang isasagot ng biktima, gagamit ng kutsilyo o gunting ang mapaghiganting espiritu para bigyan ng parehong pinsala ang individual. May iba namang nagsabi na, sinusundan ng Kuchisaki Onna ang biktima niya pauwi sa bahay ng mga ito at doon sila papatayin. Kumalat ang kwento ni Kuchisaki Onna sa Japan noong 1979, nang makapagtala ng mga ulat sa dyaryo, ng mga pagpapakita niya sa tao. Sineryoso ng publiko ang kwento at sinamahan ng mga magulang ang kanilang mga anak pauwi galing eskwela, o kaya naman ay pinapayuhan ang mga bata na maglakad ng grupo-grupo sa daan, upang hindi kunin ni Kuchisaki Onna. Kung makakaharap mo siya, makakatakas ka lang kung babatuhan mo siya ng barya o candy, para malito siya. Pwede ka ring sumagot ng pangkaraniwan ka lang, o kaya naman ay gayahin mo si Toji Fushiguro at sabihin mong hindi ikaw ang tipo kong babae. Para sa iba pang mga kwento, mag-subscribe lang po sa aming YouTube channel.